Noong ikalawang kalahati ng ikadalawampung siglo, lalong kumunti ang demokratikong bansa sa kanluran na may parusang kamatayan. Ngunit nitong nakaraang linggo, sumalungat ang Israel sa kalakaran. May kasaysayan tayo mula pa noong sinaunang panahon sa Juda at Samaria na kung ang anak ay gustong pumatay, kailangan niyang managot sa krimen. Pulang linya, walang unyon na kahit pa pinipilit at tinatakot nila ang estado ng Israel, hindi sila pumapayag. Nasa sarili nating bansa tayo. Ipagtatanggol natin ang mamamayan at soberanya. Kung may kaibigang gustong pumatay, malalaman niya. At gusto niya, gagawin niya. Sige Mark, makinig ka para sa mga hindi nakakakilala sa nagsalita kanina. Iyan ay si Itamar Ben-Gvir, ang ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel, na kilala sa buong mundo bilang isang mesyaniko o isang panatiko. Tinatawag siyang isang ekstremistang makakanan. Pwede nating pagdebatehan yan mamaya. Pero isa siya sa mga naging mahalaga sa pagpasa ng panukalang batas na ito sa unang, ikalawa at ikatlong pagbasa sa Knesset. Nakatanggap ito ng mayoryang boto sa Knesset, parlamento ng Israel. At hindi pa man natatapos yon, sumabog na ang buong mundo laban sa Israel na hindi na nakakagulat na inaakusahan ng Israel na, alam mo na, mamamatay lahi at kriminal. At bepe, at bepe, at bepe. Sa tingin ko, dapat nating bigyang pansin ang isyong ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa parusang kamatayan. Panukalang batas ito para sa parusang kamatayan sa mga terorista. Kaya inaakala ko na magkaiba tayo ng pananaw kung ito ba ay mabuti o masama. Kaya matagal nang may parusang kamatayan sa batas ng Israel. At may isang tao lang sa buong kasaysayan ng Estado ng Israel na binitay. Si Adolf Eichmann, ang Nazi war criminal na dinakip ng Mossad sa Argentina at dinala sa Israel para litisin. Nagkaroon siya ng mahaba at komprehensibong paglilitis. Ibinigay ang parusang kamatayan at inapela ito sa Korte Suprema ng Israel. Nananatili ang parusang kamatayan dahil direktang sangkot siya sa pagpatay ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong Hudyo, kaya nararapat lang siyang mamatay. At siya, hanggang ngayon, ang mag-iisang tao na pinatay sa utos ng isang hukuman sa Israel. Kaya may parusang kamatayan sa batas para sa mga ganitong karumal-dumal na krimen. Ilang taon ang lumipas mula ng palawakin ng parusang kamatayan para sa mga teroristang krimen, ngunit hindi pa ito nagamit. Ngayon, mas pinahigpit na naman ang batas, kaya sa teorya, mas madali na itong mangyari. Kapansin-pansin kasi, iniisip ng iba na may kaugnayan nito sa massacre ng Hamas noong Oktubre 7, 2023 na totoo rin sa ilang aspeto. Ibig sabihin nagkaroon ng malawakang pagpatay na ginawa ng mga terorista mula Gaza laban sa 1,000 at 200 Israeli at marami pang iba ang pinaslang at 250 ang dinukot bilang bihag. Oo, nabuo ang pakiramdam na may kailangan tayong gawin dahil bihira tapusin ng mga terorista sa mga kulungan sa Israel ang sentensya nila, kahit ilang habambuhay pa ang hatol. Minsan, mas maikli ang sentensya nila. Pero ang problema ay, ginagamit ng mga terorista mula Gaza at pati na rin sa Judea at Samaria ang sitwasyong iyon bilang pangtawaran. Matagal na nilang kinikidnap ang mga tao. Palagi na naming nararanasan yan. Isang partikular na kilalang kaso ay si Gilad Shalit, na matapos ang 5 taon sa pagkakabihag ng Hamas ay pinalaya kapalit ng 1,000 at 100 terorista na nakakulong sa mga bilangguan ng Israel. Isa sa mga iyon ay si Iches Sinwar, na kalaunan ay naging utak ng masaker noong Oktubre 7. Kaya lahat ng ito ay konektado. Ngunit lumitaw muli ang paksang ito bago pa man ang masaker noong Oktubre 7. At iyon ang panahon nang may isang batang babae na pinasla ng isang terorista sa kagubatan. Naniniwala akong iyon ay noong 2019. Muling napag-usapan ng issue dahil siya ay ginahasa at brutal na pinatay. Sabi ko, lahat ng pagpatay ay brutal. Pero kapag ginagamit natin ang salitang iyon, madalas ang ibig sabihin ay sa isang partikular na sadistiko
o masakit na paraan. Hindi lang sabihin na natin ang barilin ang isang tao sa ulo, kundi ang pahirapan sila isang mabagal at masakit na kamatayan. At kaya't napag-usapan ulit ang paksa. Paulit-ulit itong lumilitaw. At saka nagkaroon ito ng parang suporta mula sa magkabilang panig. Hindi ito tungkol sa kaliwa o kanan sa Israel. May ilang miyembro, may ilang tao na sumusuporta dito at may ilan na hindi. Pero, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon, Mark, ay ang pagbatikos mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang Estados Unidos ay isang kanluraning demokrasya at may ilang estado rito na may parusang kamatayan. Tama, 100%. May ilang punto akong gustong banggitin. Una, matagal lang pinag-uusapan ito sa lipunang Israeli at politika ng Israel, kung hindi man dekada. Paano mo haharapin ang mga teroristang ito? Ano ang nagbago? Una, maraming nagbago. Noong Oktubre 7, 2023, tama? Tumawid ang mga taong ito sa hangganan at nanggahasa. Pinutol ang katawan. Sinunog ng buhay ang mga tao. Pinugutan ng ulo at gumawa ng matitinding kasamaan. Hindi maapektuhan ng batas na ito ang mga kasalukuyang nasa kustodya ng Israel dahil walang batas na pwedeng ipatupad paurong. Dahil dito, habang buhay na kulong ang matatanggap ng mga taong yon. Ang batas ay para sa hinaharap. Pangalawa, nabanggit mo na ito pero gusto kong bigyan diin pa ang iyong punto. Tama ba na hindi naniniwala ang mga Israeli na epektibo ang habambuhay na sentensya natin? Itong mga terorista ay gumagawa ng karumal-dumal na krimen laban sa inosenteng tao. Pagkalipas ng ilang taon, napalaya sila dahil sa palitan ng bilanggo. Normal na ito ngayon, marahil dahil sa Israel. Iba usapan na yon, pero totoo, naging normal na ito. Kaya kapag may gumagawa ng ganitong kalupitan, oo, pumapatay ng inosente sa brutal na paraan. At alam mo, baka tumagal lang ako ng 5 hanggang 12 taon sa kuluhan. Tapos palalayain din ako sa palitan ng bilanggo, di ba? Binabalewala nito ang buong konsepto ng habambuhay na pagkakakulong. Hindi ito seryoso. Ang ikatlong punto na gusto kong sabihin ay nakita ko na kinundena tayo ng Arab League dahil dito. Ito rin ba ay mga bansang may death penalty? Sobrang kanilang pagkukunwari. Ngayon, sabi ng mga Europeo at iba pa na magkakaroon ng kahihinatnan para sa Israel, tama? Ipinakilala natin ang parusang kamatayan pero hindi pa ito naipatupad. Mamaya, pag-uusapan natin ang bisa nito. Gagana ba ito? Magiging mas ligtas ba ang mga Israeli dahil dito? Ibang usapan na yon. Pero narinig ko ang ilan sa mga Europeo na nagsasabing kung gagawin ito ng Israel, magkakaroon ng mga kahihinatnan, oo. Sa Amerika, maraming estado ang may death penalty gaya ng sabi mo. Naaapektuhan ba nito ang relasyon ng Amerika at Israel tulad ng ginagawa ng mga Europeo? Kahit sa tingin ko, pati sa China, na hindi demokratiko o kanluranin, may parusang kamatayan. Sa tingin ko, sila ang may pinakamaraming parusang kamatayan sa buong mundo pagdating sa pagbitay ng mga tao. Sasabihin ba nila sa Chino, napapatawan sila ng mga sanksyon? Malinaw na pinupuntirya lang nila ang Estadong Hudyo sa bagay na hindi naman nila ginagawa sa iba. Pero syempre, sa isang demokratikong lipunan na pinaiiral ang tuntunin ng batas na may napakalakas at makapangyarihang hudikatura, sabi ng iba, masyadong makapangyarihan, hindi ito basta-basta magagawa ng walang basehan, oo. Tama man umali ang ginawa, iba pang usapan yon. Pero malinaw na may pagkukunwari sa paraan ng pagtalakay ng mga tao rito. Tama, pinag-uusapan nila ito na parang, una, na parang isa itong, ano nga ba tawag nila dito? Isang racist na batas laban sa mga Palestino. Ngayon, masasabi ko na ang sinumang nagsasabi niyan ay talagang naniniwala na lahat ng Palestino ay terorista. Kung may batas na may death penalty sa mga terorista sa ilang teritoryo, bakit mo agad iisipin na para iyon sa mga Palestino, maliban na lang kung naniniwala ka? Ngayon, tama ka namang maniwala doon. Dahil sa totoo lang, karamihan sa mga terorismong ito ay ginagawa ng mga tao, mga residente ng autoridad ng Palestina at Gaza. Iyan ay isang katotohanan lang. Ngayon, sa katunayan, pinapayagan din ng batas na ito ang parusang kamatayan para sa mga Hudyo na terorista, yung tinatawag nating mga Hudyo na terorista. May mga tao ngayon na ayaw sa terminong yon,
dahil kailangan pang talakayin ang tunay na ibig sabihin ng terorista, na ibang usapan naman. Pero para sabihing racist ito, kung ang tinutukoy mo naman ay terorismo, masasabi ko na yung mga nagsasabi niyan ang tunay na racist dahil sila ang gumagawa ng otomatikong pag-aakala tungkol sa pagkakakilanlan ng mga terorista. Dagdag pa rito, nasaan ang mga nagsasalita ng ganyan? Kailan? Ang autoridad ng Palestina ay hanggang ngayon nagbabayad ng mga stipend tuwing may pumapatay ng mga Hudyo. Makakatanggap ka ng buwanang stipend at ang pamilya mo ay makakatanggap ng buwanang stipend habang buhay. Hinihikayat ito. Nasaan sila? Sa totoo lang, hindi na nila kailangan ng parusang kamatayan sa autoridad ng Palestina. Kapag may ginawa kang hindi nila gusto o bakla ka, pwede ka nilang itapon mula sa bubong. Hindi naman talaga masasabi mong parusang kamatayan yon, pero alam mo, hindi naman yan dumadaan sa korte o kung ano paman. Tulad ng sabi mo, malaking pagkukunyari dito. Ngayon, tungkol sa mga teroristang nukba noong Oktubre, 7 totoo na hindi pwedeng gawing retroactive ang batas na ito. Pero sinabi ni Ministro Ben-Gvir na tinanong siya tungkol doon. At sinabi niya na totoo yon, pero magkakaroon ng ilang uri ng amyenda sa hinaharap. Pagtatrabahuhan pa namin yon, na talagang gawing posible yon. Isa pang problema sa usaping ito ay hindi makapaniwala ang mga Israeli na kapag may nakulong ng habambuhay, talagang mananatili siya roon. Hindi lang ito totoo para sa mga terorista. Bukod pa dyan, palagi kong iniisip na masyadong maluwag ang sistemang panghukuman sa Israel pagdating sa mga mamamatay tao. Hudyo man o Arabo, hindi mahalaga sa akin ang kanilang pagkakakilanlan. Mayroon tayong mga kwento ng malupit na pagpatay, at ang tinatawag nilang habambuhay na pagkakakulong ay 20 taon lang. Ngayon, paano kung 30 taong gulang ka nung ginawa mo yon? Makakalaya ka pag 50 ka na. Yan na ba ang habambuhay na pagkakakulong? Para sa akin, hindi yon. Kaya palagi kong naramdaman na napakasama noon. At ang problema sa mga terorista, kahit na nakakulong sila ng napakatagal na panahon, ang nangyayari sa kanila hindi tulad ng mga kriminal. Hindi tulad ng mga ordinaryong kriminal at mamamatay tao, ay sinasamantala nila ang sistema ng kulungan sa Israel. Para makakuha ng mga degree sa universidad, magtipon-tipon, bumuo ng mga bagong selula, mga selulang terorista, magpalala pa ng radikalisasyon, mag-aral ng Quran, sumali muli, mula mismo sa loob ng kulungan para magsagawa ng mga teroristang pag-atake sa labas. Napakaluwag ng kalagayan nila. Pinayagan silang magluto ng sarili nilang pagkain, maghurno ng sarili nilang pita bread. Mayroon silang mga telebisyon, pero si Ministro Ben-Gvir, nang siya ay naging ministro ng pambansang seguridad, pinatigil niya iyon. Sabi niya, hindi ito isang summer camp. Ito ay bilangguan. At ang mga taong ito ay gumawa ng mga kakila-kilabot na karahasan, at hindi lang ang mga teroristang mikba. Sa totoo lang, ang punto ay siya, sa aking palagay, kahit na marami akong puna sa kanya, madalas siyang pinaparatangan sa maling dahilan. Gusto kong sagutin ang dalawang bagay na binanggit mo ngayon. Pag-usapan muna natin ang Palestinian Authority na nagbibigay ng insentibo sa terorismo. At hindi tulad ng karaniwang krimen, at dito kailangan sabihin, nabanggit mo, alam mo, may ilang napakasamang krimen na nakita natin sa Israel. Pero kung titingnan, ikumpara mo ang Israel sa ibang mga bansa sa kanluran, ito ay isang napakaligtas na bansa. Ang ating antas ng pagpatay, antas ng, alam mo na, mga ganitong bagay, ang marahas na krimen sa Israel ay mas mababa kaysa, sabihin na natin, karaniwang antas sa kanluran. Tama ba? At maaari tayong maging proud dyan sa Israel. Pero tingnan naman natin ito ngayon. Ang autoridad ng Palestina, ayon sa batas nila, parusang kamatayan ang pagbenta ng lupa sa Hudyo. Tama ba? May sarili silang parusang kamatayan para dyan, pero walang nagsasalita, di ba? Nakakatawa talaga. Nagbibigay sila ng insentibo para maging terorista ang tao, gaya ng pinansyal na insentibo na nabanggit mo. Kapag may taong pumatay ng Hudyo at nakulong, padatag na sa buhay ang pamilya nila habang buhay dahil tumatanggap sila ng napakaraming pera mula sa autoridad ng Palestina. Hindi lang ito tungkol sa insentibong pinansyal. Kung di kilala ang pamilya nyo at nagawa ito ng anak nyo, bigla kayong parang bayane.
binibigyan ng parangal at tinatrato na parang may prestiyosong award. Ganoon ang nagiging kalagayan nyo. Kaya naman, merong mga insentibong panlipunan at pang-ekonomiya sa panig ng mga Palestino para pumatay ng mga inosenteng tao. Kaya makatarungang sabihin ng Israel na pinipigilan lang nila ito. Pigilan ng mga taong maging terorista sa pamamagitan ng pagpataw ng parusang kamatayan. Hindi ka habang buhay sa kulungan, mapapalaya ka rin dahil sa programa ng pagpapalaya ng mga bilanggo. Isa ito sa gusto kong sabihin. Nagbibigay ng insentibo sa terorismo ang autoridad ng Palestina at sinusubukan ng Israel na tugunan nito. Kung epektibo, pag-uusapan pa natin sa susunod. Pero iyon ang ideya. Upang magbigay ng panakot o hadlang. Mulay, negatibong insentibo ito dahil marami ng positibong insentibo. Tungkol sa usapin ng terorismong Hudyo, dito sinasabi ng mga kritiko ng panukalang batas, yung mga makatuwiran at lohikal na kritiko, na sa paraan ng pagkakasaad nito, mas tumutukoy ito sa terorismong Palestino. Sang-ayon ako, hindi lahat ng karahasang vigilanteng Hudyo ay terorismo. Kung kumutol ka ng puno at tutol ako, dapat kang makulong, pero hindi yon terorismo. Ang terorismo ay pagpatay ng inosente. Ngayon, may mga pagkakataon, bagamat bihira, na nangyari yon. Ang pinakakilalang kaso ay mga 10 taon ang nakalipas sa Duma, kung saan isang ekstremistang Hudyo ang naghagis ng bombang palyab at isang pamilya, isang batang pamilyang Palestino, ang nasunog ng buhay. At ang lalaki ay nakulong na may sunod-sunod na habambuhay na sentensya. Tama? Dahil sa tingin ko mismo, si Netanyahu ang tumawag doon na terorismong Hudyo. Tama? Hayagan hinikayat ang security services na ituring ang ganitong pag-uugali na parang Hamas o Hezbollah. Tama lang naman yun. Sabi nila, ang problema sa paraan ng pagkakasulat ng panukalang batas na ito ay hindi pwedeng ipataw ang parusang kamatayan sa ganong terorismong Hudyo. At hindi ako abogado, kailangan ko munang tingnan ang panukalang batas. Hindi ako sigurado kung tatanggapin ko yon, pero nabanggit din yon. Sa tingin ko at mahalagang sabihin ito, tama ba? Mula sa pananaw ko bilang isang Israeli, naunawaan ko na ang pangunahing banta sa Israel ay nagmumula sa terorismong Palestino. Oo, sir. Ang terorismo Hudyo ay talagang isang maliit at bihirang pangyayari lang. Nangyari na ito. Kinailangan kong balikan ang nakaraang 10 taon para maalala ang pinakamalalang kaso. Ang mga Palestino ay may mas masalimuot na kasaysayan kung gagamit tayo ng ibang salita. Pero kahit ganun, kapag may ganito kalalang kaso, iniisip ko na dapat patas ang pagtingin mo. Dapat pareho itong ipatupad sa mga Israeli. Sang-ayon ako. Wala namang nagsasabing parang pinag-uusapan lang natin na patayin ng mga teroristang Palestino. Makinig ka, may mga teroristang Palestino na naghahagis ng bato at maari yung makamatay, lalo na kapag ibinabato sa mga sasakyan sa highway, naranasan na natin ito. Walang nagsabing dapat parusahan ng kamatayan dahil doon, okay? Napakalinaw, sa tingin ko, kailangan pang gawing mas malinaw ang batas. May debate kung sakop ba nito ang Hudyo na terorista, pero malinaw na yung talagang pumapatay, hindi lang yung, gaya ng sabi mo, pagputol ng puno, paghahagis ng bato, o iba pa. Kahit yung panununog, may mga Hudyo na tinatawag na terorista. Ayokong tawagin silang ganon, pero sige na lang. Sa mga kasong ito, sila ay mga nanunog. Sinilaban nila ang mga sasakyan, pero wala namang tao sa loob ng mga iyon. Sige. Pwede mong sabihin na oo, dapat silang makulong. Yan ang kaibahan namin sa Palestinian Authority. Pinarurusahan namin ang mga taong gumagawa ng ganong bagay. At ang Palestinian Authority ay pinupuri sila. Isa sa mga madalas na argumento laban sa parusang kamatayan na naalala ko noong lumalaki ako sa Estados Unidos ay hindi lang dahil hindi ito makatao at hindi tayo dapat magpanggap na Diyos. Paano kung magkamali ka? Ang isang tao, isang inosenteng tao na naparusahan ng kamatayan ay mas masahol pa kaysa sa pagpapalaya ng, alam mo, 100 mamamatay tao. Iyan palagi ang uri ng ethical na argumento. At mayroong isang buong proyekto sa Estados Unidos na tinatawag na Innocent Innocence Project, kung saan ang mga tao na nakakulong, nasa death row man o hindi, pero nakakulong ng mga dekada.
At pagkatapos, dahil sa mga bagong pagsusuri sa DNA, alam mo na, mayroon na tayong mas marami at mas mahusay na teknolohiya para mailabas ang ebidensya mula sa mga krimeng nagawa noon. At nagkaroon ng hindi lang iilang kaso ng mga taong hindi makatarungang nakulong. Kaya yung mga nakatagdang patawan ng kamatayan o yung mga dapat sana ipapatayin, sang-ayon din ako, napakasama nun. Pero may mga kaso tayong nakita na talagang malinaw kung saan inamin ng mamamatay tao at sobrang karumaldumal ng mga krimen. At ako, lalo na sa mga krimen laban sa mga batang-bata, sexual at particular na mararahas na uri ng krimen laban sa mga bata, yan ang pinakaayaw ko. At masaya akong, palagi kong sinasabi, na masaya akong papatawan ng kamatayan ang sinumang gumawa niyan. At muli, hindi ko naman sinasabi na, alam mo yon, na parang gusto lang ng mga Israeli na parusahan ang mga Palestino. Kalokohan yan. Hindi natin kaya. Isa sa dahilan kaya hirap tayong magtiwala sa kulungan ay dahil dyan. Dahil kahit nasabihin natin, sige, tama na, wala nang palitan, hindi na tayo magpapalaya ng mga mamamatay tao para lang makuha ang isang Israeli na bihag. Pero kapag nangyari na talaga, tayong mga Israeli, hindi natin kaya mga bihag sila. Hindi natin hahayaang magdusa sila. At sa susunod na mangyari yon, gagawin ulit natin ito. Kahit paulit-ulit nating sinasabi at inirerekomenda ng mga komisyon ng pansisiyasat na huwag ulitin, patuloy pa rin tayong bumibigay. At bumibigay tayo dahil lahat tayo ay mga ina at ama at mahalaga sa atin ang bawat isa dito. Kailangan nating gumawa ng paraan para matigil yon. Isa pa sa kabalintunaan, isa pang problema ay ito. At kung titingnan mo ang ikapito ng Oktubre, magandang halimbawa iyon. Kapag may nangyayaring insidente, may nagaganap na terorismo, dapat pinapatay agad ng mga puwersa ng seguridad ng Israel ang mga iyon sa lugar, lalo na kung nangangganib ang kanilang buhay. At madalas nila itong ginagawa. Pero ang problema, meron tayong mga batas, mga legal na proseso na napakahigpit tungkol sa kung kailan ka lang pinapayagang magtangkang pumatay, bumaril, pumatay. Maiisip mo ang mga batang sundalo at pulis na kailangang mag-aral ng batas bago lumabas at malagay sa panganib, habang may sumasalakay na may kutsilyo. Babaril ba sila? Hindi sila nagpapaputok. Babaril ba sila sa binti o sa hangin? Pero isa sa mga nangyari, noong Oktubre 7, maraming terorista ang napatay ng mga puwersa ng Israel. Maari mong sabihin na iyon ay parang parusang kamatayan. Ang nangyari, hindi sila dumaan sa korte. Pinatay sila kaagad habang nag-aamok at pumapatay. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, nakakatawa man pero parang mas mabuti pang patayin na lang sila agad kaysa hulihin, ikulong at sabihing idaan sila sa korte at bigyan ng parusang kamatayan. Mahirap na issue ito. Siyempre, kung may kalaban ka sa labanan, uunahan mo silang katayin bago ka nila mapatay. Basic lang yan. Kapag sumuko na, tapos pinatay mo pa rin, iba na yon. Oo, hindi natin sila pwedeng patayin. Hindi mo pwedeng gawin yon ayon sa batas ng Israel. Kahit makaganti ka, kadalasan ang mga taong ito ay may mahalagang impormasyon. Alam natin yan mula sa mga mamamatay tao noong Oktubre 7 o yung mga nahuli natin ay madalas nagbibigay ng napakakapakipakinabang na impormasyon tungkol sa mga nangyayari. Kaya may utilitarian na dahilan din na kung may sumuko, tanggapin sila at tanungin ng mabuti. Ngayon, usapan natin ang katumpakan. Tama ba ito? Alam kong maraming Israeli ang tinatamaan nito kasi nga brutal na terorista sila. Karapat dapat silang mapatawan ng parusang kamatayan. At usaping moral, bawat isa ay maaaring may sariling opinyon. Ang moralidad, alam mo, iba-iba ang pinapahalagahan ng bawat tao. Magpo-focus ako dito sa mababawasan ba talaga nito ang antas ng terorismo? At dito, sa tingin ko, may seryosong tanong, Mark. Kasi kapag may isang tao na, alam mo, dati may mga suicide bomber tayo, di ba? Paano mo mapipigilan ang isang suicide bomber gamit ang parusang kamatayan kung balak naman talaga niya mamatay, di ba? Pwede mo bang pigilan ang terorista na umatake gamit ang baril o kutsilyo sa gitna ng maraming tao?
Baka inaasahan na rin nilang mamatay. Hindi ko alam. Mahirap yan. Paano mo pipigilan? Kaya bang pigilan ng parusang kamatayan ang isang taong handang mamatay para sa kanyang paniniwala? Parang kamikaze pilot, di ba? Mamamatay ka na rin naman, kaya bibigyan kita ng parusang kamatayan. Talaga bang kaya may mga issue dito? Talaga bang magiging mas ligtas ang mga Israeli? At kahit na ang mga security services ay matagal nang tutol sa ganitong batas, ngayon ay hindi sila hayagang tumutol dito. Pero sa tingin ko, bukas pa rin ang tanong na ito, talagang magiging ganito ba ang publiko ng Israel? Pangalawang tanong, paano ang mga di inaasahang epekto? At sabihin na nating may isang Palestino na nasa death row na nahatulan ng parusang kamatayan. At siya ay nahatulan at bibitayin siya sa susunod na Martes. Sige. Iyan ba ay sitwasyon na tiyak na magkakaroon ng mga sulat mula sa mga presidente at lider ng reliyon sa mundo na humihiling iligtas ang buhay ng taong ito? Ano ang gagawin ng mga grupong terorista sa loob ng 10 araw na yon? Susubukan ba nilang dukutin ang mga Israeli at sabihin, kapag pinatay ninyo siya, papatayin namin sila? Marami ng ganitong insidente noon. Sa madaling salita, ano ba talaga ang ibig sabihin nito kapag nangyari na? Tama? Ngayon, may Amerikanong presidente kayong hindi nakikialam. Pero paano kung sa hinaharap ay magkaroon kayo ng Amerikanong presidente na laban sa parusang kamatayan? Hindi lang Amerikanong presidente, pati Israeli presidente rin may kapangyarihan magbigay ng pardon at mayroon din tayong mga korte. Ang ating Korte Suprema ay talagang tutol sa ganitong klase ng bagay. Sa tingin ko, magugulat ako kung may death sentence talaga na maipapatupad base sa sistema ng ating mga korte. Seryoso ako. Kaya hindi lang tanong kung gumagana ito. Sulit ba na magkaroon tayo ng ganito? Papagalitan ba tayo ng mundo dahil dito? Kung hindi naman ito magagamit, maipapatupad, at dahil sa ating mga korte. Pero heto ang tanong. Dito masasabi ko na may dalawang tanong. Isa, maganda ba na ipadala ang mensaheng yon? Lalo na pagkatapos ng Oktubre, 7 ang mensahe na tapos na ang pagiging mabait. Sige, sawa na kami. Ilang dekada na itong nangyayari at kailangan na nating tapusin ito. At ang sasabihin namin sa inyo, mga terorista, ay hindi na kami papayag. Kapag nakikitungo kami sa inyo, haharapin namin kayo sa inyong mga patakaran, hindi sa amin, hindi sa aming mga pagpapahalagang kanluranin. At lahat ng ito ay dapat may 3 pagkain sa isang araw sa kulungan na may kanin, gulay, karne at isang manukat. Hindi na ganoon ngayon. Sige, pinapahirapan, pinapatay at ginagahasan nyo ang aming mga tao. Ang resulta ay patay ka na, bangkay ka na rin. Sige. Mahalaga rin ba ang mensaheng iyon? Mahalaga bang iparating ang isang mensahe kahit na sa huli ay hindi naman ito na ipatupad? Hindi ko alam ang sagot dyan, pero alam ko na hanggang ngayon napakahina ng ating mensahe. Kaya bago pa man ang Oktubre 7, halimbawa tuwing Biyernes, mula sa Gaza, isang grupo ng mga kabataan at medyo mas matanda pa sa kanila ang magpapaputok ng mga firebomb at mga incendiary balloon papunta sa kabila ng bakod sa pagitan ng Gaza at Israel. Tuwing Biyernes, nagtitipon sila, nagkakagulo at ginagawa ito. At hindi pinapayagan ang mga puwersa ng Israel na barilin sila, ayon sa korte at sa aming mga tuntunin sa paggamit ng puwersa. At sinusubukan nila kami. At hinahayaan lang naming makalusot sila sa ganon. Halimbawa lang ito. At nakita nila kami ng tama bilang mga Trump. Parang ganito, tingnan mo, kung ginawa nila yon, kung yung parehong mga kabataang yon ay ginawa yon sa Hamas, patay na sila agad sa loob ng 2 segundo. Kaya ang tanong, anong klaseng mensahe ang ipinapadala natin sa mga Islamistang mamamatay tao? At ngayon, sa digmaan sa Iran, ang digmaan laban sa Islamic Republic, nakikita natin na totoo ito. Hindi sila natatakot o napipigilan ng mga bomba natin. Pero hindi yon ang issue.
Ang issue ay hindi kung napipigilan natin ang mga radikal na Islamista gamit ang ating mga bomba, kundi kung matatalo natin sila, kung mapapahina at matatalo natin sila. Kaya naman naiintindihan ko kung bakit naipasa ang death penalty bill para sa mga terorista. Kahit na sa legal na aspeto, alam mo, hindi tayo mga abogado. Narinig ko na ang mga argumento ng magkabilang panigat na hindi maganda ang pagkakasulat nito. Pero isang bagay na hindi ko matanggap, hindi ito isang racist na batas kahit kailan. May tutol ako riyan. Sabi mo sa bahagi ng sinabi mo na, alam mo, hindi ayon sa mga Western na halaga ang parusang kamatayan. Alam mo, sa US, na malakas na Western demokrasya, may parusang kamatayan para sa mabibigat na krimen. Sa Israel, para rin ito sa matitinding krimen. Alam kong kontrobersyal ito sa Amerika. Totoo, kontrobersyal din ito sa Israel. Pero sa totoo lang, sa palagay ko, may naramdaman silang kawalan ng magagawa kung wala ng mas magandang salita. Eksakto. Yung mga gumawa ng malalaking krimen na hinatulan ng habambuhay ay mabilis lumalabas ng kulungan. Pwede mong sisihin ang Israel kasi di naman namin kailangang palayain sila para lang maibalik ng buhay ang mga tao namin. Pero kung iisipin na palaging may mga terorista at magpapatuloy ang mga kidnapping at tuloy-tuloy pa rin, tama ba? Sa maraming paraan, tugon ito ng Israel sa hindi epektibong habambuhay na sentensya. Gusto kong magsabi ng isang bagay tungkol kay Ginoong Ben-Gur. Nang maipasa ang batas na ito, nagdiwang sila sa Knesset at nagbukas ng champagne. Ang tagapagsalita ng Knesset, na tama lang naman, si Amir Ohana mula sa Likud, isa sa mga pinuno nito. Nanawagan siya sa hindi ko alam tawag doon, ang mga usher ng Knesset, ng parlamento. Sinabihan silang itigil yon. Hindi nila pwedeng gawin. Tinakpan at pinagtuunan ng pansin. Tinakpan nila ang bote at sa tingin ko, hindi naman talaga ipinagdiriwang ni Ben-Gvir ang mga pagkamatay sa hinaharap ng mga teroristang Palestino. Matagal na niyang itinulak ang batas na ito at gayon ay ipinagdiriwang niya ang pagpasa nito sa Knesset. Kahit hindi yon angkop ayon sa tagapagsalita ng Knesset, gusto ko ipaliwanag kung bakit sa palagay ko. Kakatapos lang natin ang ating mga seder ng Paskwa, di ba? Ang tradisyonal na pagkaing Hudyo para sa mga hindi pamilyar o sa gabi ng Paskwa. May bahagi doon na binanggit ang 10 salot sa mga Ehipsyo. At may bahagi ng seremonya kung saan magpapatulukan ng patak ng alak dahil sa huli, nagdusa rin ang mga Ehipsyo. Hindi natin pinagsisisihan ang mga salot dahil sila ang naging daan sa kalayaan ng mga Hudyo. Tama, napalaya sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero sinasabi pa rin natin kahit paano, nagbibigay tayo ng pakikiramay sa mga Ehipsyong nagdusa. At sa tingin ko, kahit yung mga sumusuporta sa parusang kamatayan sa Israel, dapat sinasabi nila na ito ay isang kinakailangang kasamaan para labanan ang terorismo. Hindi nila ito dapat ipinagdiriwang. Hindi sila dapat nakangiti. Ito ay, sa kanilang pananaw, dapat nilang ipaglaban isang kinakailangang kasangkapan. Walang dapat na nakangiti tungkol sa parusang kamatayan. Isa itong seryosong usapin. Kailangan nating pag-usapan ito. May magagandang argumento sa magkabilang panig. Sa tingin ko, may mabigat at makatwirang dahilan ang mga pabor sa parusang kamatayan. Pero huwag kang ngumiti o magdiwang. Sabihin mong ito ay kailangan gawin, pero isa itong nakakalungkot na pangangailangan. Hindi, sang-ayon ako sa iyo. Tingnan mo, hindi talaga nararapat sa totoo lang na magbukas siya ng bote ng champagne at tumatawa at tumatalon-talon. Pero, at muli, iyon ay dahil talaga namang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay sa pagpasa ng batas. Parang nakalimutan niya na hindi lang siya basta gumawa ng batas sa transportasyon. Gets mo? Madalas din siyang parang bata, parang teenage aktivista, kahit maganda ang intensyon, kaya naging pangit ang dating. Ito ang punto at dahilan kung bakit ko pinupuri ang lipunang Israeli. Hindi tinatanggap sa Israel. Sinabi ng speaker ng Knesset, hindi pwede, kinumpiska ang bote, sinabi tigilan na. Lahat ng Israeli ay nagsabing nakakahiya yon. Sige. Ito ang punto na kailangan nating bigyang diin.
lalo na kapag ikinakalat ng mga kaaway natin ang champagne clip na yan sa internet. Kaya nga dapat alam ni Ben Gvir ang mas tama at hindi niya dapat ginawa yon. Pero ang sinasabi ko, kailangan mong husgahan ng isang lipunan hindi based sa kung may mga taong hindi tama ang asal o dahil sa mga pasaway o kung ano pa man ang gusto mong sabihin o dahil sa mga mamamatay tao nito. Husgahan ang lipunan ayon sa pagtugon nito sa mga bagay na yon. At sa Palestinian Authority, ang mga ganitong bagay ay tinutugunan ng pagpupuri at pera. Ipinagdiriwang ang pagpatay, lalo na sa mga Hudyo, at ipinapangalan pa sa mga terorista ang mga monumento. Sa Israel, hindi ito ipinagdiriwang. At ang punto ay, kahit ang simpleng pagbukas ng bote ng champagne ay kinondena sa buong Israel. Kaliwa, kanan, gitna. Kaya dun mo huhusgahan, hindi kung may isang tao na umasta ng parang tanga at gumawa ng napakabobo, hindi nararapat na bagay. Hinuhusgahan mo kami batay sa gawa ng nakararami at aming nararamdaman, pero hindi yon sapat na nabibigyan diin. Kaya okay lang nabigyan diin ang bote ng champagne. Bakit hindi bigyang diin ang pagkumpiska ng bote ng champagne? Sang-ayon ako, nasa dulo na tayo ng podcast. Sa tingin ko, ito ang una nating episode sa 2 buwan na hindi nabanggit ang Iran. Baka nabanggit natin ang Iran ng minsan, pero hindi natin natalakay ng mahaba kung ano ang nangyayari sa Iran. Kailangan natin balikan ito sa susunod na linggo. Tama yan. Hayaan mo akong magsabi ng isang bagay. Gusto ko munang sabihin, una sa lahat, kung nagugustuhan ninyo ang aming content, paki-like at mag-subscribe sa aming channel at sa aming podcast, Israel Undiplomatic, kasama sina Mark Regev at Ruthie Bloom.